paanan ng kabundukan ng San Isidro, kung saan ang hamog sa umaga ay tila belo ng isang dalagang nahihiyang magpakita. Matatagpuan ang isang malawak na bukirin na minana pa sa mga ninuno. Dito namuhay si Daniel, isang binatang magsasaka na kilala sa kanyang kasipagan at tahimik na pag-uugali. Sa murang edad ay naulila siya sa ama at ang kanyang ina na may matagal nang sakitin. Kaya't sa murang balikat niya nakapatong ang bigat ng responsibilidad. Ang pag-aararo ng lupa, pagtatanim ng palay, at pag-aani ng pag-asang siyang bumubuhay sa kanilang maliit na tahanan. Hindi marangya ang buhay ni Daniel. Ang kanyang mga kamay ay magaspang sa kakahawak ng araro at ang kanyang balat ay kulay araw na kakabilad sa init. Subalit sa kabila ng pagod, may kakaibang katahimikan sa kanyang mga mata. Isang uri ng pananalig na ang bawat putil ng pawis ay may katumbas na biyaya. Sa kabilang dako ng bundok, lampas sa mga punong balete at ilog na may malinaw na agos, umiiral ang isang mundong hindi nakikita ng karaniwang tao. Ang mundo ng engkanto. Isang kahariang nababalot ng liwanag na hindi nagmumula sa araw o buwan, kundi sa mismong himig ng kalikasan. Ang mga punong kahoy ay may gintong dahon, ang mga bulaklak ay may kulay na hindi may paliwanag ng salita, at ang hangin ay may dalang awit na marahang sumasayaw sa pagitan ng mga sanga. Sa kahariang iyon, namumuno ang Reyna Amihan, isang makapangyarihang diwata na may puso para sa kanyang nasasakupan, ngunit mahigpit sa mga batas ng kanilang lahi. Mayroon siyang isang anak, si Lirael, isang diwata na higit na kilala sa kanyang kagandahan at kabaitan. Ang kanyang buhok ay tila sinag ng buwan sa gitna ng gabi, at ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng ilog sa kabundukan. Ngunit higit pa sa kanyang anyo ang kanyang puso. Mausisa, mapagmuni, at laging naghahanap ng sagot sa mga tanong na hindi karaniwang tinatanong ng isang diwata. Mula pagkabata ay tinuruan si Lirael ng mga sinaunang batas ng kanilang kaharian. Hindi maaaring makialam sa buhay ng tao. Hindi maaaring magpakita ng walang pahintulot ng reyna. At higit sa lahat, hindi maaaring umibig sa mortal. Sapagkat ang pag-ibig ng diwata sa tao ay may kapalit. Ang pagkawala ng kapangyarihan, ang pagtalikod sa immortalidad, at ang posibilidad ng habang buhay na pagdurusa. Ngunit ang puso, gaano man kahigpit ang batas, ay may sariling wika. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, nagpasya si Lirael na maglakbay sa hangganan ng kanilang mundo. Hindi ito ang unang pagkakataon na sumilip siya sa daigdig ng mga tao. Madalas niyang pagmasdan ang mga ito mula sa malayo, kung paano sila tumatawa, umiiyak, nagmamahal, at nasasaktan. Iba ang buhay ng tao. Maikli, marupok, ngunit tila mas makulay. Sa kanyang paglalakad sa gilid ng ilog na naghihiwalay sa dalawang mundo, may nakita siyang isang anyo sa kabilang pampang. Isang binatang nakaluhod sa tabi ng tubig. Hawak ang isang maliit na sisidlan. Pinupuno nito ang tubig upang dalhin pa uwi. Tahimik ang paligid at ang buwan ay nakasaksi sa kanilang unang pagtatagpo, kahit hindi pa sila magkakilala. Si Daniel iyon, pagod ang kanyang anyo, ngunit may kakaibang paggalang sa paraan ng kanyang paghawak sa tubig. Parang isang taong alam ang kahalagahan ng bawat patak. Saglit siyang napahinto at tumingala sa buwan, tila may dinadalang bigat sa puso. Hindi niya namalayang sa kabilang dako ng ilog ay may isang diwata na nakamasid sa kanya.
Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Lirael ng kakaibang damdamin. Hindi ito simpleng pagkamausisa. May kung anong humila sa kanya palapit. Isang puwersang hindi niya maipaliwanag. Hindi ito tulad ng paghanga sa ganda ng bulaklak o sa himig ng hangin. Ito'y mas malalim, mas personal. Sa di kalayuan, may isang sanga ang biglang nabali. Napalingon si Daniel sa direksyon ng tunog. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mata ng isang mortal at ang mata ng isang diwata. Hindi nakita ni Daniel ang tunay na anyo ni Lirael. Sa kanyang paningin, isa lamang itong dalagang nakatayo sa ilalim ng punong kahoy, nakaputi at tila naliligaw sa dilim. Ngunit sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras. Ang hangin ay hindi umihip. Ang tubig ay tila hindi umagos. Sino ka? Rahang tanong ni Daniel. Hindi sigurado kung totoo ang kanyang nakikita. Hindi agad nakasagot si Lirael. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala siyang maibigay na sagot na naaayon sa batas ng kanilang mundo. Sa halip, isang simpleng ngiti ang kanyang ipinamalas. Isang ngiting puno ng hiwaga at kabaitan. Ako'y isang naglalakbay. Tugon niya sa wakas. Pinipiling maging malabo ang salita. Hindi alam ni Daniel kung bakit. Ngunit naramdaman niyang walang panganib sa dalaga. Sa halip, may kakaibang kapanatagan. Nag-alok siya ng tulong, iniisip na baka ito'y naligaw sa gubat. Delikado rito kapag gabi, sabi niya. Kung nais mo, maari kitang ihatid sa bayan. Napangiti si Lirael. Hindi siya kailanman natakot sa dilim, ngunit sa alok ng isang mortal ay nakaramdam siya ng init na hindi nagmumula sa kapangyarihan, kundi sa malasakit. Hindi ako taga-bayan, sagot niya. Ngunit salamat sa iyong kabutihan. Nagpatuloy ang kanilang maikling pag-uusap. Mga simpleng tanong at sagot tungkol sa bukirin, sa ani, sa ulan na matagal nang hinihintay ng mga magsasaka. Hindi binanggit ni Lirael ang kanyang pinagmulan at hindi naman nag-usisa ng labis si Daniel. Para sa kanya, dapat nang may makausap sa gabing iyon. Subalit sa mundo ng engkanto, may mga matang nakamasid. Isang matandang bantay ng kaharian ang nakakita sa nangyari. Agad niyang ipinaalam sa Reyna Amihan ang pakikipag-usap ng kanyang anak sa isang mortal. Sa loob ng palasyo na yari sa kristal at liwanag, nabalot ng pangamba ang Reyna. Alam niya ang maaaring mangyari. Sumunod na mga gabi, bumalik si Lirael sa ilog. At sa bawat pagbabalik niya, naroon si Daniel. Parang may hindi sinasadyang kasunduan ng kanilang mga hakbang. Naging mas mahaba ang kanilang mga pag-uusap. Natutunan ni Lirael ang hirap ng pagtatanim at pag-aani, ang pangambang dala ng bagyo, at ang pangarap ni Daniel na balang araw ay magkaroon ng masaganang ani upang mapagamot ang kanyang ina. Samantala, si Daniel ay namangha sa karunungan ng dalaga. Kung paano nito maipaliwanag ang kilos ng hangin at ang pag-ikot ng mga bituin na tila ba kabisado nito ang lihim ng kalikasan. Hindi niya alam na ang kanyang kausap ay bahagi ng mismong hiwagang iyon. Ngunit habang lumalalim ang kanilang ugnayan, mas lumalapit din ang panganib. Sapagkat sa bawat sandaling ginugol ni Lirael sa mundo ng tao, humihina ang kanyang kapangyarihan. Unti-unting nawawala ang liwanag sa kanyang palad. At sa bawat pagtibok ng kanyang puso para kay Daniel, mas lalong napapalayo siya sa immortalidad. Isang gabi, hinarap siya ng Reyna Amihan. Anak, wika ng Reyna. Ang tinig ay malamig, ngunit may halong lungkot. Ang landas na iyong tinatahak ay hindi naaayon sa batas ng ating lahi. Tahimik si Lirael,
ngunit matatag ang kanyang mga mata. "Ina," sagot niya, "kung ang batas ay nagbabawal sa pag-unawa at pagmamahal, marahil ay may kailangang baguhin." Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na sumilay sa palasyo. Sa unang pagkakataon, may diwata na nagtanong sa sinaunang batas. At sa mundo ng mga tao, si Daniel ay walang kamalay-malay na ang kanyang simpleng pakikipag-usap sa isang dalaga sa ilog ay magbubukas ng pinto sa isang kapalarang magdurugtong sa dalawang magkaibang mundo. Sa ilalim ng buwan, sa pagitan ng ilog at bukirin, nagsimula ang isang pag-ibig na susubok sa hangganan ng kapangyarihan, immortalidad at sakripisyo. Ang pag-ibig ng isang diwata at isang magsasaka. Isang pag-ibig na maaaring magdulot ng liwanag sa dalawang mundo o tuluyang magwasak sa mga ito. Sa paglipas ng mga araw, tila naging bahagi na ng gabi ni Daniel ang pagpunta sa ilog. Hindi niya ito ipinagtataka. Sa kanyang isip, marahil ay nasanay lamang siya sa pagkakaroon ng kausap sa katahimikan. Isang dalagang misteryosa na tila hindi saklaw ng karaniwang takbo ng panahon. Sa bukirin, patuloy ang kanyang gawain. Maaga siyang gumigising upang mag-araro, habang ang langit ay may bahid pa ng kulay ube at kahel. Ang lupa ay matigas dahil sa kakulangan ng ulan, at ang mga punla ng palay ay tila nanghihina. Ngunit, sa tuwing sumasagi, sa isip niya ang mga salitang binitiwan ni Lirael tungkol sa tiyaga, tungkol sa pananalig sa galaw ng kalikasan, parang may panibagong lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang hapon, habang siya'y nagbubungkal ng lupa, napansin niyang tila mas malambot ang lupa kaysa dati. Ang mga ulap ay nagtipon sa itaas ng bundok, at ang hangin ay may dalang amoy ng paparating na ulan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit nakaramdam siya ng kakaibang katiyakan. Sa mundo ng engkanto, si Lirael ay nakatayo sa balkonahe ng palasyo. Pinagmamasdan niya ang malayong bukirin, ang lupang kinapapalooban ng buhay ng lalaking unti-unti nang nagiging sentro ng kanyang damdamin. Sa kanyang palad ay sumiklab ang bahagyang liwanag, isang tanda ng kapangyarihang hindi pa tuluyang nawawala. Alam niya ang bawat paggamit niya ng mahika para sa kapakanan ni Daniel ay may kapalit. Ngunit, hindi niya kayang manatiling nakamasid lamang habang ang bukirin nito'y nalalanta. Tahimik niyang ibinulong ang isang sinaunang panalangin, isang hiling na hindi lumalabag sa batas, ngunit sapat upang hikayatin ang ulap na magdala ng ulan. Kinagabihan, bumuhos ang ulan sa San Isidro. Hindi ito bagyong marahas, kundi isang mahinahong pagbuhos na tila pagpapala. Ang mga punla ay nabuhayan, ang lupa ay nabasa, at ang hangin ay nagdala ng pag-asa. Sa ilalim ng bubong ng kanyang munting kubo, nakatayo si Daniel at pinagmamasdan ng ulan. Hindi niya mapigilang mapangiti. Sa kanyang puso, alam niyang may kakaibang dahilan ng biyayang iyon, bagaman hindi niya may pangalan kung ano. Kinabukasan, muli silang nagkita ni Lirael sa tabi ng ilog. Ang tubig ay mas malinaw, mas masigla ang agos. "Umuulan kagabi," ani Daniel, may bahid ng tuwa sa tinig. Parang sinagot ang dasal ko. Tumingin sa kanya si Lirael, at sa sandaling iyon ay tila mas maliwanag ang kanyang mga mata. "May mga dasal na naririnig ng kalikasan," tugon niya, "at may mga pusong marunong makinig." Hindi na niya idinagdag pa ang katotohanang siya ang nagbulong sa hangin. Mas pinili niyang manatiling tahimik, sapagkat ang kabutihang hindi ipinagmamalaki ay mas dalisay. Habang tumatagal ang kanilang mga pagkikita, mas nakikilala nila ang isa't isa.
Ikinuwento ni Daniel ang kanyang kabataan, kung paanong tinuruan siya ng ama na mahalin ang lupa, na igalang ang bawat ani bilang biyaya at hindi bilang pag-aari. Ibinahagi rin niya ang kanyang pangarap, ang magkaroon ng sariling kamalig na puno ng palay, sapat hindi lamang para sa kanila, kundi para makatulong sa mga kapitbahay na kapos. Si Lirael na may nagbahagi ng mga kwento, ngunit maingat. Hindi niya maaaring banggitin ang kaharian, ang reyna, o ang mga batas ng kanilang lahi. Sa halip, ikinuwento niya ang tungkol sa mga punong nagsasalita kapag gabi at sa mga ilog na may sariling alaala. Sa paningin ni Daniel, ito'y tila mga talinghaga lamang. Ngunit sa bawat salita, unti-unti niyang nauunawaan ang malalim na ugnayan ni Lirael sa kalikasan. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti ay may lihim na pangamba. Isang gabi, habang sila'y nag-uusap, napansin ni Daniel ang kakaibang pagbabago. Ang dating maliwanag na aura ni Lirael ay tila humihina. Ang kanyang balat ay hindi nakasingkinang ng dati, at ang kanyang mga mata ay may bahid ng pagod. "May sakit ka ba?" tanong niya, puno ng pag-aalala. Sandaling natahimik si Lirael. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng katotohanan na hindi niya maaaring ibunyag. "Hindi," sagot niya, pilit na ngumiti. Minsan lamang ay napapagod ang puso. Hindi lubos na naunawaan ni Daniel ang ibig sabihin, ngunit ang kanyang damdamin ay nagsimulang magbago. Ang pag-aalala ay hindi na lamang para sa isang kaibigan. Ito'y nagiging mas personal, mas malalim. Sa mundo ng engkanto, lalong tumitindi ang tensyon. Ipinatawag ng Reyna Amihan ang kanyang mga tagapayo. Ang balanse sa pagitan ng kanilang mundo at ng mundo ng tao ay unti-unting naaantig. May mga bulaklak sa kaharian na nalalanta kapag si Lirael ay nasa mundo ng mortal. May mga alon sa ilog na tila nagiging magulo. Kapag hindi siya tumigil, wika ng isa sa mga tagapayo, maaaring tuluyang maputol ang kanyang ugnayan sa ating mundo. Tahimik ang reyna, ngunit ang kanyang puso'y naglalaban. Bilang pinuno, tungkulin niyang protektahan ang kaharian. Bilang ina, nais niyang protektahan ang anak. Samantala, sa bukirin, nagsimulang mamulaklak ang mga palay. Ang dating tuyot na lupa ay nagiging luntian. Ang mga kapitbahay ni Daniel ay nagtataka sa bilis ng pagbangon ng kanyang pananim. May ilan na bumubulong na tila may lihim siyang alam. Isang agimat, marahil, o isang panalangin na hindi nila alam. Ngunit si Daniel ay nananatiling tahimik. Hindi niya iniugnay ang lahat kay Lirael, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay may paniniwalang ang dalagang iyon ang nagdala ng pagbabago sa kanyang buhay. Isang gabi, habang nakaupo sila sa tabi ng ilog, naglakas loob si Daniel na magtanong. "Lirael," marahan niyang wika, "hanggang kailan ka mananatili rito?" Ang tanong ay parang palaso na tumama sa puso ng diwata, sapagkat alam niyang darating ang araw na kailangan niyang pumili. "Hindi ko alam," sagot niya ng tapat. "Ngunit habang narito ako, nais kong maging totoo ang bawat sandali." Sa katahimikan ng gabing iyon, unti-unting sumibol ang pag-ibig. Hindi sa isang iglap, kundi tulad ng binhing dahan-dahang umuusbong sa ilalim ng lupa. Isang pag-ibig na hindi pa sinasabi, ngunit malinaw sa kanilang mga mata. At sa di kalayuan, sa lilim ng mga punong balete, may isang aninong nagmamasid, isang nilalang mula sa mundo ng engkanto na hindi sang-ayon sa landas na pinili ni Lirael. Ang mga binhing itinanim sa lihim ay nagsisimula ng sumibol. Ngunit tulad ng anumang pananim, may unos na maaaring dumating.
Dumating ang mga araw ng masiglang pag-usbong ng palay sa bukirin ni Daniel. Ang dating kulay abo at tuyot na lupa ay napalitan ng luntiang dagat na sumasayaw sa bawat dampi ng hangin. Sa tuwing tumatayo siya sa gitna ng kanyang taniman, nakadarama siya ng tahimik na tagumpay. Hindi lamang dahil sa pagyabong ng kanyang ani, kundi dahil sa pagbabagong naganap sa kanyang puso. Ngunit kasabay ng pag-usbong ng mga pananim ay ang paglapit ng panganib na hindi niya nakikita. Isang dapit hapon, habang siya'y naglalakad pa uwi, napansin niyang tila may sumusunod sa kanya. Hindi malinaw ang anyo, ngunit may presensyang malamig at mabigat. Sa tuwing siya'y lilingon, tanging mga anino ng punong kahoy ang kanyang makikita. Hindi niya ito binigyan ng pansin. Sa isip niya, marahil ay pagod lamang ang kanyang katawan. Ngunit ng gabing iyon, sa pagpunta niya sa ilog, naramdaman niyang may kakaibang katahimikan sa paligid. Ang karaniwang huni ng kuliglig ay tila nawala. At ang agos ng tubig ay naging mabagal at tila nagbabantay. Naroon si Lirael, ngunit iba ang kanyang anyo. Mas maputla ang kanyang mukha. At ang kanyang mga mata ay may bahid ng pag-aalala. May nangyayari ba? Tanong ni Daniel. Hindi na maitago ang pag-aalala. Hindi agad sumagot si Lirael. Sa halip, lumingon siya sa paligid, tila may hinahanap sa dilim. Sa di kalayuan, sa lilim ng isang matandang balete, may isang pares ng matang nagliliyab sa mapusyaw na liwanag. Si Vaelor iyon, isang mataas na kawal ng mundo ng engkanto. Kilala siya sa kanyang katapatan sa reyna at sa mahigpit na pagsunod sa batas. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay may lihim na damdamin para kay Lirael. Isang pagnanais na kailanman ay hindi niya naipahayag. Nang mabalitaan niya ang pakikipagtagpo ng diwata sa isang mortal, nag-alab ang kanyang loob. Hindi lamang dahil ito'y paglabag sa batas, kundi dahil ito'y isang personal na sugat sa kanyang damdamin. Hindi naligtas ang iyong pagpunta rito. Sa wakas, ay wika ni Lirael. Mahina, ngunit malinaw ang tinig. May nagbabanta ba? Tanong ni Daniel. Saglit siyang nag-alinlangan. Hanggang kailan niya kayang itago ang katotohanan? Ngunit hindi pa handa ang mundo ni Daniel para sa ganap na pagbubunyag. May mga mata na hindi dapat makakita sa atin, tugon niya. At may mga pusong hindi nauunawaan ang pinili kong landas. Sa likod ng mga puno, pinagmamasdan sila ni Vaelor. Sa bawat sandaling nakikita niyang magkasama ang dalawa, lalo siyang nagiging determinado na tapusin ang ugnayang ito. Sa kanyang paniniwala, ang pag-ibig ng diwata sa mortal ay hindi lamang kasalanan. Ito'y banta sa kaayusan ng dalawang mundo. Sa mundo ng engkanto, ang balanse ay nagsisimulang mabasag. Ang ilog na naghihiwalay sa dalawang daigdig ay minsang nagliliwanag tuwing kabilugan ng buwan. Ngunit, nitong mga huling gabi, ang liwanag nito'y nagiging mapusyaw, tila nanghihina. Ipinatawag muli ng Reyna Amihan ang kanyang anak. Ang iyong presensya sa mundo ng tao ay may epekto sa atin, wika ng Reyna. May halong pangungulila. Ang lakas mo'y unti-unting humihina at may mga nagbabantay sa iyong bawat hakbang. Alam ko, Ina, sagot ni Lirael. Ngunit ang damdaming ito'y hindi ko basta maitatatwa. Ang pag-ibig sa mortal ay hindi simpleng damdamin. Mariing tugon ng Reyna. Ito'y isang pagpili. At ang pagpiling iyon ay may kapalit. Tahimik na yumuko si Lirael. Sa kanyang puso, malinaw na ang kanyang nararamdaman. Ngunit hindi niya pa kayang talikuran ang mundong kanyang kinamulatan. Sumunod na gabi, nagpa siya si Vaelor na kumilos. Habang si Daniel ay naglalakad papunta sa ilog,
Biglang umihip ang malamig na hangin. Ang mga dahon ay nagliparan at ang buwan ay natakpan ng ulap. Mula sa dilim, may isang anyong lumitaw sa kanyang harapan. Matangkad, may matang tila apoy, at may tindig na puno ng kapangyarihan. "Sino ka?" matapang na tanong ni Daniel. Kahit ramdam niya ang kakaibang presensya ng nilalang. "Ako'y tagapagbantay ng isang mundong hindi mo saklaw," sagot ni Velor. "At ikaw, mortal, ay lumalampas sa hangganang hindi mo nauunawaan." Hindi lubos maunawaan ni Daniel ang ibig sabihin, ngunit malinaw ang babala. "Kung may kasalanan man ako," tugon niya, "ito'y ang pakikipag-usap sa isang taong itinuturing kong kaibigan." Napangiti si Velor, ngunit walang init ang ngiting iyon. "Kaibigan?" anya. Ang iyong pakikipag-ugnayan sa kanya ay unti-unting pumapatay sa kanyang kapangyarihan. Ang iyong mundo ay hindi para sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Lirael. Ang kanyang anyo'y nagliwanag at ang hangin ay tila napahinto. "Velor," wika niya, may halong galit at lungkot. "Wala kang karapatang saktan siya. Ginagawa ko lamang ang aking tungkulin," sagot ng kawal. "Ikaw ang lumilihis sa landas." Sa gitna ng kanilang pagtatalo, naramdaman ni Daniel ang bigat ng katotohanang matagal nang nakatago. Ang dalagang kanyang nakilala ay hindi karaniwang tao. At ang nilalang sa kanyang harapan ay patunay na may mundong hindi niya alam. "Lirael," mahina niyang wika, "ano ang nangyayari?" Tumingin sa kanya ang diwata at sa kanyang mga mata ay may luha ng liwanag. "Ako'y hindi mula sa iyong mundo," pag-amin niya. "Ako'y bahagi ng kahariang hindi nakikita ng mga mortal." Hindi siya umatras. Sa halip, mas lalo siyang tumatag. "Kung gayon," sagot ni Daniel, "hindi nagbabago ang aking pagtingin sa iyo." Ang mga salitang iyon ay parang alon na bumangga sa puso ni Velor. Hindi niya inaasahan ang ganitong katapangan mula sa isang mortal. Ngunit sa sandaling iyon, ang langit ay kumidlat. Ang ilog ay nag-alon ng marahas. Ang balanse ay tuluyang naaantig. "Kung hindi ka lalayo sa kanya," mariing wika ni Velor kay Lirael, "mapipilitan akong dalhin ang usaping ito sa konseho. At kapag nangyari iyon, hindi na ikaw ang magpapasya sa iyong kapalaran." Sa gitna ng unos na nagsisimula pa lamang, malinaw na ang pag-ibig na umuusbong ay hindi na simpleng lihim. Ito ay isang hamon sa batas ng dalawang mundo. At sa unang pagkakataon, kinailangan ni Lirael na harapin ang posibilidad na ang kanyang pinili ay maaaring magdulot ng digmaan. Hindi lamang sa pagitan ng mga nilalang, kundi sa kanyang sariling puso. Ang hangin sa pagitan ni Lirael, Daniel, at Velor ay tila naging mabigat. Puno ng mga salitang hindi pa nasasabi at mga kapasyahang kailangang gawin. Ang ilog sa kanilang paanan ay patuloy na nag-aalimpuyo. Parang sumasalamin sa kaguluhan ng kanilang mga puso. Si Daniel ay nanatiling nakatayo sa tabi ni Lirael. Bagamat hindi pa ganap na malinaw sa kanya ang lahat, sapat na ang nakita at narinig niya upang maunawaan na ang mundong kanyang ginagalawan ay mas malawak kaysa sa kanyang inaakala. "Hindi ko siya lalayuan," mariin niyang wika. "Hindi kay Velor kundi kay Lirael. Kung may kapalit man ang pananatili mo rito, karapatan mong malaman na hindi kita tatalikuran." Saglit na napapikit si Lirael. Ang mga salitang iyon ay kapwa nagbibigay lakas at nagpapabigat sa kanyang loob. Sapagkat ang paninindigan ni Daniel ay maaaring maging mitya ng mas malaking alitan. Hindi ito laban ng tao at engkanto. Malamig na tugon ni Velor. "Ito ay laban sa batas na nagpapanatili ng kaayusan sa aming mundo.
Unti-unting naglaho ang kanyang anyo sa dilim, ngunit ang banta ay nanatili. At sa kanyang pag-alis, ang paligid ay muling naging tahimik. Ngunit hindi na katulad ng dati. Ang katahimikang iyon ay may kasamang pangamba. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Sa mundo ng engkanto, ipinatawag ng konseho ang Reyna Amihan. Ang balanse ng enerhiya sa pagitan ng dalawang mundo ay malinaw ng naaapektuhan. May mga bahagi ng kaharian na kumukupas ang liwanag at ang mga sinaunang punong nagbabantay sa hangganan ay nagiging mahina. Ang prinsesa ay dapat pumili. Mariing wika ng pinakamatandang kasapi ng konseho. Kung mananatili siya sa mundo ng tao, kailangan niyang talikuran ang kanyang kapangyarihan. Hindi maaaring manatiling bukas ang ugnayan ng dalawang daigdig. Tahimik ang reyna habang pinakikinggan pa siya. Sa kanyang puso, alam niyang darating ang sandaling ito. Ngunit ang marinig ito mula sa iba ay tila isang hatol na walang apela. Samantala, sa bukirin, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan. May ilang magsasaka ang nagsabing tila may kakaibang liwanag na nakikita sa may ilog tuwing gabi. Ang iba na may nagsasabing ang ani ni Daniel ay hindi pangkaraniwan. Masagana, mas mabilis lumago kaysa sa iba. Isang matandang babae sa baryo ang lumapit kay Daniel isang umaga. "Iho," wika nito, "mag-ingat ka. May mga bagay na hindi dapat ginagambala." Hindi niya agad na unawaan ang ibig sabihin. Ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niyang ang mundo ay unti-unting sumisikip sa paligid niya. Kinagabihan, hindi agad dumating si Lirael sa ilog. Si Daniel ay matiyagang naghintay. Nakaupo sa ilalim ng punong balete kung saan sila unang nagtagpo. Sa bawat minutong lumilipas, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Sa wakas, isang sinag ng mapusyaw na liwanag ang lumitaw sa pagitan ng mga puno. Ngunit, hindi na tulad ng dati ang kanyang anyo. Si Lirael ay tila mas mortal sa kanyang paglapit. Ang kanyang mga paa ay bahagyang lumulubog sa lupa. Ang kanyang buhok ay hindi na kumikislap sa liwanag ng buwan at ang kanyang presensya ay mas mainit, mas totoo. "May pasya na ang konseho," tahimik niyang sabi. Humigpit ang hawak ni Daniel sa kanyang kamay. "Ano ang ibig sabihin nito?" "Kailangan kong pumili," sagot niya. "Mananatili ako bilang diwata at tuluyang lalayo sa iyo o mananatili ako rito bilang tao. Kapalit ng aking kapangyarihan at immortalidad." Ang mga salitang iyon ay tila nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Daniel. Hindi niya kailanman hiniling na talikuran ni Lirael ang kanyang mundo. Ang nais lamang niya ay ang makasama siya, kahit sa simpleng paraan. "Hindi ko nais na mawalan ka ng lahat dahil sa akin," wika niya, puno ng katapatan. "Hindi ito dahil lamang sa iyo," sagot ni Lirael. "Ito ay dahil sa pinili kong maramdaman. Ang pag-ibig ay hindi simpleng damdamin sa aming lahi. Ito'y isang pagbabago ng pagkatao." Sa unang pagkakataon, malinaw nilang binigkas ang salitang matagal nang nasa pagitan nila, pag-ibig. Sa mundo ng engkanto, naghihintay ang Reyna Amihan sa sagot ng kanyang anak. Sa kanyang mga mata ay may lungkot, ngunit may bahid din ng pag-unawa. Sapagkat minsan, bago pa siya naging reyna, siya man ay umibig sa isang mortal. Isang pag-ibig na hindi niya pinili at habang buhay niyang pinagsisihan. Sa ilalim ng buwan, sa pagitan ng ilog at bukirin, naganap ang pinakamahalagang pag-uusap ng kanilang buhay. "Kung pipiliin mo ang pagiging tao," marahang wika ni Daniel, "hindi kita hahayaang magsisi. Hindi ko maipapangako ang karangyaan o ang kaligtasan
sa lahat ng unos. Ngunit maipapangako ko ang katapatan. Tumulo ang isang patak ng liwanag mula sa mata ni Lirael. Isang luha na hindi tubig kundi purong enerhiya ng kanyang lahi. Sa pagpatak nito sa lupa, sumibol ang isang maliit na bulaklak na hindi pa nakikita sa San Isidro. Iyan ang huling patunay ng aking kapangyarihan, anya. Sa malayo, naramdaman ni Violor ang pagbabagong iyon. Alam niyang malapit nang tuluyang magsara ang pinto sa pagitan ng kanilang mundo at ng mundo ng tao, kung iyon ang pipiliin ni Lirael. Ngunit may isang bagay na hindi pa nila alam. Kapag ang isang diwata ay tumalikod sa kanyang immortalidad, may bahagi ng kanyang kapangyarihan na hindi basta nawawala. Ito ay maaaring maging biyaya o sumpa. Depende sa kung paano ito haharapin. Sa gabing iyon, hindi pa ganap na nagpasya si Lirael. Ngunit malinaw na ang landas na kanyang tatahakin ay magbabago hindi lamang sa kanyang kapalaran, kundi sa kapalaran ng bukirin, ng baryo, at ng mundo ng engkanto. Ang batas ng dalawang mundo ay nakahanda ng magbago. At ang susunod na hakbang ay hindi na maaaring bawiin. Ang gabi matapos ang pag-uusap sa ilalim ng buwan ay naging pinakamahaba sa buhay ni Lirael. Sa mundo ng engkanto, ang oras ay hindi sinusukat ng tiktak ng orasan, kundi ng paggalaw ng liwanag at ng tibok ng kalikasan. At sa bawat sandaling lumilipas, nararamdaman niya ang paghina ng kanyang kapangyarihan. Tila unti-unting humihiwalay sa kanya ang mismong himig ng kanyang pinagmulan. Sa loob ng palasyong yari sa kristal at liwanag, nakatayo siya sa harap ng Reyna Amihan. Wala nang galit sa mukha ng Reyna, tanging lungkot at pag-ibig ng isang ina. Anak, wika nito. Ang bawat nilalang ay may sandaling kailangang pumili. Hindi kita pipilitin. Ngunit alalahanin mo, ang pagiging mortal ay hindi lamang pagkawala ng kapangyarihan. Ito'y pagyakap sa sakit, sa pagtanda, at sa kamatayan. Alam ko po, tugon ni Lirael. Ang tinig ay malinaw, ngunit may bahid ng pangamba. Ngunit sa mundo ng tao, natutunan kong ang pagiging panandalian ay hindi kahinaan. Ito'y dahilan kung bakit mahalaga ang bawat sandali. Napapikit ang Reyna. Sa mga salitang iyon, ay narinig niya ang tinig ng sarili niyang kabataan. Isang tinig na minsan din niyang sinupil. Kung iyon ang iyong pasya, marahan niyang wika. Kailangan mong isagawa ang ritual ng pagbitiw. Sa sandaling ito ay maganap, hindi ka na makababalik sa dati. Samantala, sa bukirin, hindi makatulog si Daniel. Ang kanyang ina ay mahimbing nang natutulog sa munting silid, ngunit siya'y nakaupo sa harap ng bintana. Pinagmamasdan ang mga bituin. Sa kanyang puso ay may halo-halong damdamin, pag-asa, takot, at pagnanais na maging karapat-dapat sa sakripisyong maaaring gawin ni Lirael. Hindi niya kailanman hiniling na talikuran nito ang kanyang mundo. Ngunit kung iyon ang magiging pasya ng diwata, handa siyang panindigan ang responsibilidad ng pagpiling iyon. Inabukasan, sa pagitan ng dalawang mundo, nagsimula ang ritual. Sa gitna ng isang malawak na liwasan sa mundo ng engkanto, may nakatayong sinaunang punong kilala bilang puno ng unang liwanag. Dito ay sinasagawa ang mga pinakamatinding seremonya ng kanilang lahi. Ang mga dahon nito ay kumikislap na tila binubuo ng hamog at bituin. Lumuhod si Lirael sa paanan ng puno. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa lupa at ang kanyang mga mata ay nakapikit. Sa harap ng liwanag na nagluwal sa akin, wika niya, pinipili kong maging bahagi ng mundong may hangganan. Tinatanggap ko ang kahinaan at ang takbo ng panahon. Tinatanggap ko ang pag-ibig
na hindi walang hanggan, ngunit tunay. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang buong kaharian. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay umangat sa hangin. Parang mga hibla ng gintong usok na dahan-dahang bumabalik sa puno. Ang kanyang mga pakpak na dati di nakikita ng mortal ay tuluyang naglaho. Ang kanyang anyo ay naging mas mabigat, mas totoo. Sa malayo, naramdaman ni Vaelor ang pagbabagong iyon. Sa kanyang dibdib ay may kirot na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya napigilan ang pagnanais na pigilan ng ritual, ngunit huli na ang lahat. Ang pasya ay naisakatuparan na. Sa parehong sandali, sa bukirin ng San Isidro, isang malakas na hangin ang umihip. Ang mga palay ay yumuko na tila nagbibigay galang. At sa tabi ng ilog, isang liwanag ang bumaba mula sa kabundukan. Doon natagpuan ni Daniel si Lirael. Nakahandusay sa damuhan. Wala nang bakas ng kakaibang kinang. Ngunit mas malinaw ang kanyang presensya kaysa kailanman. Agad siyang lumapit at inalalayan ito. Lirael, bulong niya, puno ng pag-aalala. Dahan-dahang iminulat ng dalaga ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng katawan, ang lamig ng lupa, ang pagkapagod sa bawat paghinga. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang kapayapaan sa kanyang dibdib. Narito na ako, mahina niyang wika. Hindi na bilang diwata, kundi bilang tao. Sa mga sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga noo. Walang mahika, walang liwanag na bumabalot sa kanila. Tanging ang init ng dalawang pusong nagpasya sa gitna ng panganib. Ngunit hindi natapos ang lahat sa ritual. Sa mundo ng engkanto, ang pagkawala ng kapangyarihan ni Lirael ay nag-iwan ng puwang. Isang bakanting daluyan ng enerhiya na dapat mapunan. Ang ilang bahagi ng hangganan ay naging marupok. May mga nilalang na matagal nang nakakulong sa pagitan ng dalawang mundo ang nakaramdam ng pagkakataon. Sa lilim ng kagubatan, may isang sinaunang nilalang. Isang aninong matagal nang naghihintay ng kahinaan sa balanse. Hindi ito tulad ng mga diwata o kawal. Ito'y nilikhang mula sa natitirang galit at inggit ng mga panahong nakalipas. At sa sandaling naging mortal si Lirael, may pintuang bahagyang nabuksan. Sa baryo ng San Isidro, hindi pa alam ng mga tao ang naganap. Ngunit, sa paglipas ng araw, mapapansin nilang may kakaibang pagbabago sa hangin. Isang uri ng katahimikang masyadong tahimik, parang naghihintay. Samantala, sa kubo ni Daniel, nagsisimula ang panibagong yugto ng kanilang buhay. Kailangang matutunan ni Lirael ang mga simpleng gawain ng tao. Ang paglalakad ng hindi nadadapa, ang pagluluto, ang pag-aani. Ang kanyang mga kamay na dati naglalabas ng liwanag, ngayon ay kailangang masanay sa gaspang ng lupa. At habang pinagmamasdan siya ni Daniel na pilit na inuunawa ang bagong mundong kanyang pinili, lalong tumitibay ang kanyang panata. Ngunit sa kaibuturan ng gabi, sa pagitan ng mga puno ng balete, may matang nagmamasid. Hindi na si Vaelor, kundi ang aninong naghihintay sa pagkabasag ng balanse. Ang pagpili ni Lirael ay hindi lamang pagtatapos ng kanyang pagiging diwata. Ito'y simula ng isang pagsubok na maglalantad kung ang pag-ibig ba ay sapat pangharapin ang mga puwersang nagising dahil sa kanyang sakripisyo. Ang unang umaga ni Lirael bilang ganap na mortal ay nagsimula sa tunog ng tilaok ng manok at sa malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa siwang ng bintana. Wala na ang awit ng mga elementong dati bumabati sa kanya. Wala na ang banayad na liwanag na sumasabay sa kanyang paghinga. Sa halip, ang naramdaman niya ay ang bigat ng kanyang katawan at ang kirot sa mga kalamnan.
Mga sensasyong dati hindi niya nararanasan. Marahan siyang bumangon mula sa banig na inilatag ni Daniel para sa kanya. Ang munting kubo ay payak ngunit malinis. May amoy ng kahoy at bagong saing na kanin. Sa isang sulok ay nakahiga ang ina ni Daniel. Mahimbing ang tulog. Sa paglabas niya ng kubo, nasilayan niya ang bukirin sa ilalim ng liwanag ng araw. Ang mga palay ay kumikislap sa hamog at ang lupa'y tila mas totoo. Mas matindi ang kulay kaysa noong siya'y diwata pa. Ngayon, bawat hakbang niya ay may tunog, bawat dampi ng hangin ay may bigat. Lumapit si Daniel na may dalang tapayan ng tubig. Magandang umaga, wika niya, may bahid ng pag-aalala at pagkamangha. Kumusta ang pakiramdam mo? Sandaling nag-isip si Lirael bago sumagot. Mabigat, kanya. Ngunit buhay. Ngumiti si Daniel at sa simpleng ngiting iyon ay nakaramdam siya ng kakaibang lakas. Hindi ito tulad ng kapangyarihang dati niyang hawak. Ito'y lakas na nagmumula sa pagtanggap. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang matuto ng mga gawain sa bukirin. Tinuruan siya ni Daniel kung paano humawak ng karit, kung paano magtali ng mga ani, at kung paano mag-igib ng tubig mula sa balon. Madalas ay nadadapa siya sa malambot na lupa o napapagod sa ilalim ng araw. Ang kanyang mga palad ay nagkaroon ng mumunting sugat, mga marka ng bagong buhay. Ngunit sa bawat pagkakamali, hindi siya pinanghinaan. Sa halip, mas lalo niyang naramdaman ang kahalagahan ng bawat sandali. Ang pawis sa kanyang noo ay hindi na isang konsepto lamang. Ito'y patunay ng pagsisikap. Sa baryo, nagsimulang magtanong ang mga tao. Sino ang dalagang iyan? Bulong ng ilan. Saan nanggaling? Si Daniel ay tahimik na sumagot na siya'y isang kamag-anak na matagal nang nawala. Hindi niya maaaring ilahad ang buong katotohanan. Hindi pa. May ilan na tumanggap, ngunit may ilan ding nagduda. Lalo na nang mapansin ng iba na kahit wala na ang kakaibang liwanag sa paligid ni Lirael, tila may kakaibang sigla pa rin ang bukirin ni Daniel. Ngunit sa likod ng katahimikan, may unti-unting pagbabago sa paligid. Isang gabi, habang magkasamang nakaupo sina Daniel at Lirael sa harap ng kubo, napansin nilang tila mas malamig ang hangin kaysa dati. Ang mga aso sa baryo ay tahol ng tahol at ang mga ibon ay biglang nagliparan kahit wala namang malinaw na dahilan. Nararamdaman mo ba iyon? Bulong ni Lirael. Tumango si Daniel. Parang may nagmamasid. Sa kagubatan sa gilid ng bukirin, may isang aninong gumagalaw. Hindi ito ganap na anyo, kundi parang usok na may hugis. Ito ang nilalang na naghintay sa pagbagsak ng balanse. Isang sinaunang puwersa na nabuo mula sa mga inggit at hinanakit na naipon sa pagitan ng dalawang mundo. Ang pagkawala ng kapangyarihan ni Lirael ay nag-iwan ng puwang. At ang puwang na iyon ay nais nitong sakupin. Sa mundo ng engkanto, naramdaman din ang paggalaw na iyon. Ipinatawag ng Reyna Amihan si Velor. May gumigising, wika ng Reyna. Ang kanyang tinig ay mabigat. Ang dating pagkakakulong ng anino ay humihina. Dahil sa kanyang pagpili, tugon ni Velor, hindi na maitatago ang pait sa tinig. Hindi! Maring sagot ng Reyna. Dahil sa ating mga batas na matagal nang may bitak. Ang kanyang pagpili ang naglantad ng kahinaan. Tahimik si Velor. Sa kabila ng kanyang pagtutol, hindi niya may kakaila ang katotohanang may mas malaking panganib na umuusbong. Samantala, sa mundo ng tao, unti-unting nararanasan ni Lirael ang mga emosyon na dating malayo sa kanya. Takot, pagod, at maging ang selos nang makita niyang may ilang dalagang taga-baryo ang nagkakagusto kay Daniel. Ngunit sa halip na panghinaan,
Pinili niyang harapin ang mga ito bilang bahagi ng pagiging tao. Isang hapon, habang sila'y nag-aani, biglang dumilim ang langit kahit walang ulap. Ang hangin ay tumahimik at ang mga palay ay tumigil sa paghindayog. Mula sa gilid ng kagubatan, may malamlam na anyong unti-unting lumapit. "Daniel," bulong ni Lirael. Ang kanyang tinig ay may bahid ng dating kapangyarihan kahit wala na ito sa kanyang palad. "Ang aninong iyon, hindi ito likha ng mundo mo." Sa unang pagkakataon mula nang siya'y maging mortal, naramdaman niyang may natitirang hibla ng enerhiya sa kanyang loob. Hindi sapat upang lumikha ng liwanag, ngunit sapat upang maramdaman ang panganib. Ang anino ay tumigil sa hangganan ng bukirin. Tila sinusukat ang lupa na minsang pinagyaman ng kapangyarihan ng diwata. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Lirael na ang kanyang pagiging mortal ay hindi nangangahulugang tapos na ang ugnayan ng dalawang mundo. Ang kanyang pagpili ay maaaring nagsara ng isang pintuan, ngunit nagbukas ito ng isa pa. Sa gitna ng bukirin na kanilang pinaghirapan, nagsisimula ang panibagong pagsubok. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig lamang, kundi sa pagtatanggol sa mundong kanyang piniling yakapin. At kung kinakailangan, haharapin niya ang anino. Bilang tao, hindi bilang diwata. Ang anyong nakita nila sa gilid ng bukirin ay hindi agad lumapit. Nakatayo lamang ito sa pagitan ng liwanag at dilim. Tila sinusukat ang lupaing dating nabiyayaan ng mahika. Ang hangin ay nanatiling mabigat at ang mga dahon ng palay ay tila nag-aatubiling kumilos. Mahigpit ang hawak ni Daniel sa karit. Hindi niya ganap na nauunawaan ang kalaban, ngunit malinaw sa kanya na hindi ito karaniwang nilalang. Sa tabi niya, si Lirael ay nakatayo ng tuwid. Bagamat wala na siyang kapangyarihan upang maglabas ng liwanag. Hindi ito basta anino, mahina niyang wika. Ito'y isang nilalang na nabuo sa pagitan ng dalawang mundo. Pinakain ng inggit, ng galit, at ng mga damdaming hindi natapos. Unti-unting gumalaw ang anino. Ang anyo nito'y tila usok na may hugis ng tao, ngunit ang mga mata'y malalim at hungkag. Sa bawat hakbang nito papalapit, tila humihina ang kulay ng paligid. "Hindi ko kayo sasaktan," marahang bulong ng nilalang. Ang tinig ay parang sabay-sabay na bulong ng maraming tao. "Nais ko lamang ang lugar na iniwan." "Anong lugar?" matapang na tanong ni Daniel. "Ang puwang?" tugon ng anino. Ang kapangyarihang nawala ng talikuran niya ang kanyang lahi. Napatingin si Lirael kay Daniel. Ngayon niya lubos na naunawaan. Ang puwang na naiwan ng kanyang pagbitiw sa pagiging diwata ay nagsilbing paanyaya sa nilalang na ito. "Hindi mo iyon makukuha," sagot niya, kahit nanginginig ang kanyang tinig. "Ang aking kapangyarihan ay bumalik sa pinanggalingan. Wala nang maiiwan para sa iyo." Sandaling natahimik ang anino. Tila nag-iisip. "Kung gayon, anito, kukuhanin ko ang anumang nagbibigay sa iyo ng lakas." Sa sandaling iyon, umihip ang malakas na hangin. Ang mga palay ay nagsimulang malanta sa bahaging tinamaan ng malamig na presensya ng nilalang. Ang lupa ay tila nawala ng sigla. Pinila ni Daniel si Lirael palayo. "Umalis muna tayo rito," sabi niya. Ngunit alam ni Lirael na ang pag-iwas ay pansamantala lamang. Kung ang anino ay naghangad ng puwang sa pagitan ng dalawang mundo, ang bukirin ang pinakamadaling puntirya. Dahil dito, unang nagtagpo ang kanilang pag-ibig at ang mahika ng kanyang nakaraan. Kinagabihan, nagtipon ang ilang matatanda sa baryo. Napansin nila ang bahaging nalanta sa bukirin ni Daniel. "Hindi ito likas," wika ng pinakamatandang magsasaka.
Parang may dumaan na hindi natin nakikita. Tahimik si Daniel, ngunit ramdam niyang papalapit na ang sandaling kailangan niyang ipagtanggol ang lupa, hindi lamang laban sa unos ng kalikasan, kundi laban sa puwersang hindi may paliwanag. Sa kubo, tahimik na nakaupo si Lirael. Hawak niya ang maliit na bulaklak na sumibol mula sa kanyang huling luha ng liwanag, ang natatanging bakas ng kanyang kapangyarihan. Hindi ito kumikislap, ngunit buhay pa rin. May natitira pa, bulong niya sa sarili. Hindi bilang mahika, kundi bilang alaala ng kung sino ako. Sa mundo ng engkanto, naramdaman ng Reyna Amihan ang paggalaw ng anino. Ang sinaunang bantay sa hangganan ay nagulat ng pagkapunit ng enerhiya sa bahagi ng bukirin sa San Isidro. Ito ang kinatatakutan natin, wika ng Reyna. Hayaan ninyong ako ang pumunta, sabi ni Veilor. Ang tinig ay may bagong determinasyon. Hindi upang ibalik siya, kundi upang pigilan ang aninong iyon. Tumango ang Reyna. Hindi ka maaaring makialam sa kanyang pagpili. Ngunit maaari mong protektahan ang balanse. Sa sumunod na gabi, bumalik ang anino sa bukirin. Ngunit hindi na ito nag-iisa. Sa pagitan ng mga punong balete, may isang figurang lumitaw. Si Veilor. Dala ang sandatang yari sa liwanag ng kanilang kaharian. Hindi siya nakikita ng mga taga-baryo, ngunit malinaw ang kanyang presensya sa anino. Hindi ka kabilang dito, malamig niyang wika sa nilalang. At ikaw, sagot ng anino, ay hindi naganap na makapangyarihan sa lupaing ito. Nagtagpo ang kanilang mga puwersa sa gitna ng bukirin. Hindi ito digmaang may apoy at kidlat, kundi sagupaan ng mga enerhiyang hindi nakikita ng mata ng tao. Ang mga palay ay yumuko at ang hangin ay umikot sa paligid nila. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Lirael ang panginginig ng lupa. Lumabas siya ng kubo. Kasunod si Daniel. Ano ang nangyayari? Tanong ni Daniel. Tinutupad ng dalawang mundo ang tungkulin nila. Sagot niya. Ang mga matay nakatutok sa bahaging tila umiikot ang hangin. Biglang napaluhod si Veilor sa lakas ng anino. Sa kanyang panghihina, napagtanto niyang ang nilalang ay hindi basta nakikinabang sa puwang. Ito'y lumalakas sa takot at pagdududa ng mga tao. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Lirael ang kanyang papel. Hindi niya kailangan ng mahika upang labanan ang anino. Ang kailangan niya ay ang tiwala at pagkakaisa ng mundong kanyang pinili. Lumapit siya sa gitna ng bukirin, kahit hinila siya ni Daniel. Kung ikaw ay nabuo sa puwang, malakas niyang wika, ako ang magpupuno nito. Hindi bilang diwata, kundi bilang tao. Tumingin sa kanya ang anino. Wala ka ng kapangyarihan. Mayroon, sagot niya. Pag-ibig, paninindigan, at mga taong handang maniwala. Sa di kalayuan, nagsimulang magtipon ang mga taga-baryo. Dala ang mga sulong. Hindi nila alam ang buong katotohanan, ngunit nakita nila ang tapang ni Lirael at ni Daniel. At sa unang pagkakataon, ang anino ay umatras. Hindi dahil sa liwanag ng mahika, kundi dahil sa liwanag ng pagkakaisa. Ngunit, bago ito tuluyang naglaho, nag-iwan ito ng babala. Ang puwang ay hindi mawawala. Hanggat may paghihiwalay, ako'y babalik. Tahimik na bumalik ang hangin sa dati nitong daloy. Ang mga palay ay unti-unting bumalik ang sigla. Ngunit alam ni Lirael at Daniel na hindi pa ito ang katapusan. Ang anino ay umatras lamang, hindi natalo. At sa pagitan ng mundo ng engkanto at ng bukirin ng San Isidro, nagsisimula ang mas malalim na pagsubok. Isang laban na hindi lamang laban sa dilim, kundi laban sa mismong puwang na naghihiwalay sa dalawang mundo. Matapos ang pag-atras ng anino, hindi na muling naging payapa ang bukirin.
Bagamat bumalik ang kulay ng mga palay at tila nagpatuloy ang normal na takbo ng araw, may naiwan na baka sa hangin, isang uri ng katahimikang nagbabantay. Sa baryo ng San Isidro, mas naging maingat ang mga tao. Ang ilan ay naglalagay ng mga asin sa harap ng kanilang bahay. Ang iba naman ay nagsisindi ng kandila tuwing dapit hapon. Hindi nila lubos na nauunawaan ang nangyari, ngunit naramdaman nila ang kakaibang puwersang dumaan sa kanilang lupa. Si Daniel ay mas naging mapagmatyag. Tuwing gabi, binabantayan niya ang paligid ng bukirin. Hindi siya sanay sa pakikipaglaban sa mga nilalang na hindi nakikita, ngunit para kay Lirael at sa kanyang ina, handa siyang matuto. Samantala, si Lirael ay nagkaroon ng panibagong pag-unawa sa kanyang kalagayan. Hindi na siya diwata, ngunit hindi rin siya karaniwang tao. May mga sandaling nakakaramdam siya ng mahihinang alon ng enerhiya, lalo na tuwing malapit siya sa ilog o sa matandang balete kung saan sila unang nagkita ni Daniel. Isang hapon, habang naglalakad siya patungo sa punong iyon, naramdaman niya ang bahagyang pag-init ng maliit na bulaklak na tinago niya sa isang sisidlang kahoy. Ang bulaklak na sumibol mula sa kanyang huling luha ng liwanag ay tila tumutugon sa presensya ng balet. May ugnayan pa rin, bulong niya. Nang marating niya ang puno, napansin niyang may kakaibang marka sa puno ng kahoy. Isang manipis na bitak na tila kumikislap kapag tinatamaan ng araw. Dati, bilang diwata, alam niyang ang balete ay isa sa mga sinaunang bantay ng hangganan ng dalawang mundo. Ngayon, bilang mortal, kailangan niyang unawain ito sa ibang paraan. Sumunod si Daniel. May dalang lubid at karit. Bakit mo gustong bumalik dito? Tanong niya. Dito unang nagbukas ang pintuan, sagot ni Lirael. At marahil, dito rin natin mauunawaan kung paano ito tuluyang isasara. Hinaplos niya ang puno. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng banayad na alon ng alaala. Hindi malinaw na larawan, kundi damdamin. Ang balete ay tila may sariling kamalayan. Tahimik na nagbabantay sa balanse. Sa mundo ng engkanto, si Vailor ay muling humarap sa Reyna Amihan. Hindi sapat ang pagtaboy sa anino, wika niya. Ito'y babalik hanggat may bukas na daluyan. Alam ko, tugon ng Reyna. At ang daluyang iyon ay hindi lamang kapangyarihan. Ito'y ang mismong paghihiwalay ng ating mundo at ng mundo ng tao. Kung gayon, ani Valor, kailangan nating isara ang hangganan. Tahimik ang Reyna. Kapag tuluyan nating isinara, hindi na magkakaroon ng anumang ugnayan ang dalawang mundo. Kahit ang mga sinaunang puno ay mawawalan ng silbi. Ang pasyang iyon ay hindi lamang teknikal. Ito'y makasaysayan. Sa loob ng maraming siglo, may tahimik na pagdaloy sa pagitan ng dalawang daigdig. Inspirasyon, panaginip, at minsan ay pag-ibig. Kung ito'y tuluyang mawawala, magiging ganap na magkahiwalay ang kanilang kapalaran. Sa ilalim ng balete, biglang lumakas ang hangin. Ang bitak sa puno ay bahagyang nagliwanag, at mula rito ay umalingaw-ngaw ang isang mahina ngunit malinaw na tinig. Hindi boses ng tao o engkanto, kundi tila pagsasanib ng kalikasan. Ang puwang ay hindi isinilang sa pag-ibig, anito. Ito'y isinilang sa takot. Napaatras si Daniel, ngunit nanatiling nakatayo si Lirael. Ano ang dapat naming gawin? Tanong niya, kahit hindi tiyak kung kanino siya nakikipag-usap. Pagdugtungin, hindi paghiwalayin, sagot ng tinig. Ang puwang ay lumalawak kapag may pagtanggi. Lumiliit kapag may pagtanggap. Unti-unting naglaho ang liwanag. Nagkatinginan sina Daniel at Lirael. Hindi natin kailangang isara ang pintuan, bulong ni Lirael. Kailangan natin itong gawing tulay.
Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang mas malalim na kahulugan ng kanyang pagpili. Ang kanyang pagiging mortal ay hindi simpleng pagtalikod sa mundo ng engkanto. Ito'y pagkakataon upang maging ugnayan ng dalawang mundo. Hindi sa pamamagitan ng mahika, kundi sa pamamagitan ng pagkilos. Kung ang anino ay nabubuhay sa takot, wika ni Daniel, kailangan nating alisin ang takot ng mga tao. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbahagi si Lirael ng kaalaman sa mga taga-baryo. Hindi tungkol sa engkanto, kundi tungkol sa paggalang sa kalikasan. Tinuruan niya silang pakinggan ng hangin, pagmasdan ng galaw ng ulap, at unawain ng lupa. Sa simpleng paraan, ibinabalik niya ang koneksyong matagal nang napabayaan. Unti-unting nabawasan ang pangamba ng baryo. Sa halip na takot, pag-iingat, at paggalang ang pumalit. Ngunit sa lilim ng kagubatan, naroon pa rin ang anino. Mas mahina ito kaysa dati, ngunit hindi pa ganap na nawawala. Kung magiging tulay ka, bulong nito sa dilim. Ako ang magiging guwang sa ilalim. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit ngayon, malinaw na ang susunod na hakbang ay hindi lamang pagtatanggol, kundi paglikha ng bagong kaayusan. Sa ilalim ng matandang balete, kung saan unang nagtagpo ang diwata at magsasaka, nagsisimula ang mas malalim na misyon. Pagdugtungin ang dalawang mundo upang tuluyang mawala ang puwang na pinamumugaran ng dilim. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbago ang baryo ng San Isidro. Hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa panibagong pananaw. Sa pangunguna ni Lirael at sa suporta ni Daniel. Natutunan ng mga magsasaka na igalang ang ritmo ng lupa. Ang tamang panahon ng pagtatanim, ang pahinga ng lupa matapos ang ani, at ang pakikinig sa mga palatandaan ng kalikasan. Ang mga gabing dating puno ng takot ay napalitan ng tahimik na pagtitipon sa ilalim ng mga bituin. Sa halip na magbulungan tungkol sa anino, nagsimulang magbahagi ang mga tao ng kanilang mga kwento, mga panaginip, mga pangamba, at mga pag-asa. Sa bawat salitang bukas na ibinabahagi, tila lumiliit ang puwang na minsan pinamugaran ng dilim. Ngunit hindi ibig sabihin nito'y tuluyan ng nawala ang banta. Isang gabi, habang ang baryo ay tahimik na natutulog, muling nagdilim ang bahagi ng kagubatan. Ang anino ay hindi na kasing lakas ng dati, ngunit mas tuso. Hindi na ito sumasalakay ng lantaran. Sa halip, pinipili nitong maghasik ng pagdududa. Sa panaginip ng ilang taga-baryo, may mga bulong na nagsasabing ang presensya ni Lirael ang sanhi ng kaguluhan. May mga nagising na may bahid ng takot at pag-aalinlangan. Narinig ito ni Lirael bago pa man magsalita ang sinuman. Sa pagiging dating diwata, sensitibo pa rin siya sa pagbabago ng damdamin sa paligid. Pumapalik ito, mahina niyang sabi kay Daniel isang umaga. Hindi sa anyo ng lakas, kundi sa anyo ng pagdududa. Tumingin si Daniel sa mga palay na kumikislap sa araw. Kung ganoon, kailangan nating maging mas matatag kaysa sa bulong nito. Sa mundo ng engkanto, ang balanse ay nananatiling marupok. Ang Reyna Amihan ay nakatayo sa harap ng puno ng unang liwanag. Pinagmamasdan ang bahagyang pagliwanag nito. Ang anak ko'y hindi na bahagi ng ating mundo, wika niya sa kanyang mga tagapayo. Ngunit, ang kanyang desisyon ay nagbubukas ng bagong landas. Isang landas na maaaring magdulot ng ganap na pagbabago. Tugon ng pinakamatanda sa konseho. At sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng kanilang kaharian, nagpasya ang reyna na huwag pigilan ang pagbabago, kundi pagmasdan nito. Sa ilalim ng balete, muling nagkita sina Lirael at Paelor.
Hindi na bilang magkalaban, kundi bilang mga nilalang na may iisang layunin. Humihina ang anino, sabi ni Vylor. Ngunit hindi dahil sa aking puwersa. Dahil sa inyo. Hindi sapat ang pagtaboy, sagot ni Lirel. Kailangan nating tuluyang punan ng puwang. Paano? Tanong ni Baelor. Sa pamamagitan ng pagtanggap, tugon niya, hindi bilang engkanto o tao, kundi bilang mga nilalang na iisa ang pinagmulan, ang pagnanais mabuhay ng payapa. Sa baryo, nagsimulang magdao si Daniel ng pagtitipon sa ilalim ng balete. Hindi niya isiniwalat ang lihim ng dalawang mundo, ngunit ikinwento niya ang kahalagahan ng pagkakaisa. Ibinahagi niya ang kanyang natutunan, na ang takot ay lumalaki kapag itinatago at humihina kapag hinaharap. Unti-unting nabawasan ang bulong sa panaginip ng mga tao. Ngunit sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, nagpakita muli ang anino. Ngunit hindi na sa anyo ng galit. Ang hugis nito ay tila mas malinaw, parang nais makipag-usap. Hindi ako isinilang upang manira, wika nito. Ang tinig ay hindi na kasing lamig. Ako'y isinilang sa pagitan. Sa tuwing may paghihiwalay, ako'y nabubuo. Lumapit si Lirael, hindi bilang diwata, kundi bilang tao na may matatag na puso. Kung gayon, sabi niya, hindi ka namin kailangang sirain. Kailangan ka lamang naming baguhin. Napahinto ang anino. Sa likod niya, naroon ang mga taga-baryo. May hawak na mga sulo. Sa gilid ng kagubatan, naroon si Vaelor, tahimik na nagmamasid. At sa gitna ng lahat, si Daniel, nakahawak sa kamay ni Lirael. Hindi kami laban sa iyo, wika ni Daniel. Ngunit, hindi ka maaaring manatiling anyo ng takot. Unti-unting nagbago ang kulay ng anino. Ang dating madilim na anyo ay naging mas mapusyaw, tila nahahalo sa liwanag ng buwan. Kung walang puwang, bulong nito, wala akong dahilan. At sa unang pagkakataon, ang anino ay hindi umatras, ito'y natunaw. Hindi sa pagsabog o sigawan, kundi sa tahimik na pagliit. Hanggang sa ito'y maging manipis na usok na naglaho sa hangin. Ang bukirin ay nanatiling payapa. Ang balete ay hindi na kumikislap sa bitak nito. Ang ilog ay muling dumaloy ng malinaw. Ngunit higit sa lahat, may nagbago sa puso ng dalawang mundo. Hindi na kailangang isara ang hangganan. Hindi na kailangang piliting paghiwalayin ang magkaibang daigdig. Sapagkat sa gitna nila ay may tulay. Hindi gawa sa bato o mahika, kundi gawa sa dalawang pusong naglakas loob pumili. Sa ilalim ng buwan, nagkatitigan sina Lirael at Daniel. Ang kanilang pag-ibig ay hindi na lihim o banta. Ito'y naging patunay na ang pagkakaiba ay hindi dahilan ng paghihiwalay, kundi ng mas malalim na pag-unawa. Ngunit may isang huling hakbang na kailangan. Kung ang puwang ay tuluyan ng napunan, ano na ang magiging papel ni Lirael bilang dating diwata sa mundo ng tao? Ang sagot ay darating sa huling yugto ng kanilang kwento, kung saan ang pag-ibig ay hindi na lamang pagpili, kundi panata. Lumipas ang mga buwan, matapos maglaho ang anino sa pagitan ng dalawang mundo. Ang bukirin ni Daniel ay naging sagisag ng muling pagsilang, hindi lamang ng ani, kundi ng pananaw. Ang lupaing minsang naging saksi sa takot at sagupaan ay ngayon ay tahimik na sumasalamin sa bagong kaayusan. Sa pagdating ng tag-ani, ang mga palay ay yumuko sa bigat ng butil. Ang hangin ay may dalang amoy ng hinog na ani at ang araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ngunit higit sa lahat, ang baryo ng San Isidro ay nagkaroon ng mas malalim na ugnayan sa kalikasan. Hindi bilang mga taong umaasa lamang sa biyaya, kundi bilang mga tagapag-alaga ng lupa. Sa gitna ng lahat ng ito ay si Lirael.
Hindi na bilang prinsesa ng mundo ng engkanto, kundi bilang asawa ni Daniel. Ang kanilang kasal ay hindi marangya. Sa ilalim ng matandang balete, sa harap ng mga taga-baryo at ng kalikasang naging saksi sa kanilang paglalakbay, nagpalitan sila ng panata. Walang mahikang nagliwanag sa paligid, ngunit ang simpleng pagtitipon ay may lalim na hindi kayang tumbasan ng anumang kapangyarihan.